Medyo napainom si Gab sa oras na iyon at napasandal sa akin na hindi maiwasang tingnan ang kanyang napakaamong mukha. Hinintay ko na lamang ito hanggang magising. Camila, pasensya na, nakatulog ako. Sige, hatid na kita. Okay lang naman sa akin yan, Gab. Naintindihan ko naman na medyo lasing ka na. Sige, hatid mo na lang ako. Hinatid niya naman ako at wala naman siyang ginawa sa akin. Hindi ko pa rin lubos maisip kung bakit ako gusto ni Gab na madami namang babae ang nagkandarapa sa kanya. Kinaumagahan paggising ko, kailangan kong tumawag sa magulang ko dahil na rin sa gamot ng aking tatay na may iniinda ng sakit. Hello, Nay. Kumusta po si tatay? Anak, okay na siya. May kailangan lang akong bilhin na gamot na reseta ng doktor. Sinabi ko naman kasi na huwag na magtrabaho ang tatay. Magpapadala naman ako sa inyo, Nay. Hindi na kailangan pa ni tatay magtrabaho. Hindi, anak, alam mo naman ang tatay mo, ayaw na ayaw niyang umasa sa iyo. Ang tigas ng ulo ni tatay. Sige, Nay, magpapadala po ako mamaya bago ako magtrabaho. Mag-ingat ka, anak, ha? Kayo din po, Nay, ha? Mag-iingat din po kayo. Dapat magpalakas po kayo dahil wala pong magbabantay kay tatay. Habang si Gab naman ay hinatid ng pinsan nito sa isang sikat na restaurant para kitain ang nobyo nito. Maraming salamat sa iyo, Gab. Sabi ng pinsan nitong si Alexa. Sige, hindi na ako magtatagal at may pupuntahan pa ako. Tawagan mo na lang ako pag uuwi ka na. Yan ang gusto ko sa iyo, Gab. Kung hindi mo lang ako pinsan, mapabilang siguro ako sa mga babae mo. Talaga lang, alam mo namang gwapo itong pinsan mo. Papasok na sana ako sa isang express padala outlet nang makita ko ang sasakyan ni Gab. Hala, sasakyan niya ni Gab ah. Sabi ko habang nasa malayo ako, pero kitang-kita ko si Gab na may kausap na babae. Ano, Alexa, alis na ako. Mag-iingat ka dyan sa nobyo mo. Hindi na kailangan silang mag-ingat sa'yo. Saka umalis si Gab papunta sa sasakyan nito. Babaero ko talaga. Akala siguro niya ay mauto niya ako. Pagkatapos kong may padala ang pera sa magulang ko, dumiretso na ako papuntang trabaho. Bakit nakasimangot ka? Tanong sa akin ng kasama kong si Erica. Wala lang, may nakita lang ako kanina. Ang kaibigan ko ay may napapansin na sa'yo. Diba? Day off mo bukas? Oo. Hindi naman ako excited sa day off ko. Hindi na ako excited kasi nakikita ko na naman ang lalaking iyon na hindi ako nakatanggi sa asungot na Gab na yon. Kung gusto niya ng laro, sasakyan ko ang mga plano niya. Galit na sagot nito sa kasama na niya. May naamoy pala ako, ha? Parang nagja-jelly ang kaibigan ko ngayon. Umiibig na yata. Uy, pang-aasar ng kasama ko. Ikaw talaga? Gabi na lang hindi ko pa nakikita si Gab. Ano naman yan? Parang mahinahanap. Sino kaya yon? Camila, si Gab, oh. Joke lang, ha? Ano ka ba? Dadating yon. Wala akong pake. Kahit hindi pa siya magpakita sa akin, hindi ako affected. Talaga lang. Baka mamaya may iiyak. Tigil-tigilan mo nga ako, Erica. Kita mo ang bad mood ang kaibigan mo. Sorry na nga. Okay, fine. Umuwi ako parang walang gana. Hindi mo lang tumawag o nag-text Gab sa akin. Nasanay na ako na may sumusundo sa akin. Nakakainis ang lalaking yon. Sige lang, bukas ipapakita ko sa kanya kung sino si Camila. Excuse me, si Camila, nandyan pa ba sa loob? Nakaalis na po, sir. Okay, salamat. Umuwi na lang si Gab at sinusubukang tawagan ito. Pero hindi sinasagot. Iniisip na lang niyang nakatulog na ito. Tumawag pa talaga. Kinaumagahang maaga ito, tumawag sa akin. Hello, Gab, ang aga mo naman tumawag. Ayaw mo ba nun? Ikaw ang priority ko? Sabi nito na may tonong paglalambing. Ganun ba? Ano? Mamaya 6 p.m. dadaanan na lang kita. Sige, magkita tayo mamaya. Maghihintay ako. See you, mwah! 4:00 na ng hapon, hinanda ko na ang damit ko at naligo na ako, nagpaganda. Habang nakatingin ako sa salamin, gigil na akong makita si Gab na yon. Tamang-tama, natapos akong dumating naman si Gab. Nandito na ako, Camila. Sandali.
Kapupuntaan na ako dyan. Nang lumabas ako, tiningnan ako ni Gab mula ulo hanggang paa. Ikaw ba talaga yan? Mas lalong gumanda ka pa, lalo Camila, sabi nito habang binubuksan ang pinto sa kanyang sasakyan. Ah, ganun ba? Bakit ngayon ka lang ba nakakita ng ganito? Sarkastikong tanong nito sa kanya. Hindi naman, pero mas maganda ka sa kanila. Tara na. Sige, tara na. Pagdating ko sa venue kung saan niya ako dinala, namangha ako. Dahil napakasosyal ng lugar at mukhang pinaghandaan talaga. Pero iniisip ko, ganyan naman ang mga lalaki. Lalo na pag may gustong kunin. Maganda ba? Tanong nitong habang hinahawakan ang kamay ko. Maganda. Wala bang beer? Gusto kong uminom. May wine, vodka. Naman, mamimili ka na lang. Beer ang gusto ko. Sige, may beer ba kayo dito? Tanong nito sa waiter. Meron po, sir. Ilan ang gusto mo, Camila? 10 beer. Kaya mo yon? Bakit? Akala mo hindi ko kaya. Nagtatrabaho kaya ako sa kasino. Sige, pero baka bago tayo uminom, kumain muna tayo. Ang dami ko pa namang in-order. Kumain nga kaming dalawa at nagkwentuhan. Pagkatapos uminom, cheers, sabi ko habang nilalaklak ang bote ng beer. Camila, madami na tayong nainom. Date ang sinabi ko, hindi naman kita dinala sa bar. Inom pa tayo, ano ka ba, Gab? Umiinom ako ng uminom hanggang naramdaman ko ng hilong-hilo na ako. Habang si Gab titig na titig sa akin. Hinayaan na lang niya akong uminom. Tara na, uwi na tayo. Hindi mo na kaya at ako rin, hindi ko na kayang mag-drive. Kaya ko pa. Nang bigla na lang niya akong kinarga papuntan sa sakyan niya. Saan tayo? Lasing ka na. Sa kondo ka na lang matulog. Dinala niya ako sa kondo habang nasa elevator pa lang kami. Hinahalikan na niya ako. Tinugon ko naman ang mga halik ni Gab sa akin. Hindi ko man mapigilan ang ginagawa ni Gab sa akin hanggang sa nakaabot na kami sa unit niya. Napasandal ako sa pinto ng unit nito habang dinigdig nito ang paghalik sa akin habang hindi pa rin namin mabitiwan ang isa't isa. Nakapasok na kami. Kinarga niya ako papunta sa kama niya. Binuksan ko ang butones ng polo niya at hinubad niya naman ito. Tinaas niya ang palda ko mula baba hanggang naitaas na nito at tuluyan nahubad ang pulang dress na suot ko. Ila, I love you. Yun ang huli nitong sinabi bago kami nakatulog sa pagod. I love you too, Gab. Hindi pa siya nakontento kahit pagising nito, naglalakbay na naman ito ng halik hanggang kinuha naman ito ng paulit-ulit ang pagkababae ko. Napaungulo ko ng malakas dahil sa ginanahan at pa ito sa ginagawa niya dahil bumalik ang lakas nito. Gab, hanggang sa wakas natapos rin. Napangiti na lang kami dalawa habang hinahawakan nito ang mga kamay ko at hinahalikan. Camila, gagawa ko ng paraan para mapaganda ang buhay mo. Hindi ka na magtatrabaho sa kasino. Talaga, Gab? Habang nakatingin kami sa isa't isa, pangako yan. Gab, kailangan ko nang umuwi at magpalit na kailangan ko pang magtrabaho. Ito, Camila, gamitin mo itong pera, ha? Hindi naman ako bayaran, Gab. Hindi ito bayad. Binibigay ko talaga to sa'yo. Alam kong kailangan mo ng pera. Tinanggap ko naman ang binigay ni Gab dahil alam kong totoo naman ang nararamdaman namin sa isa't isa. Napahanga mo ako, Camila, dahil ako pang kauna-unahang lalaki ang maswerteng pinag-alalayan mo ng iyong pagkababae. Kaya wag mo akong lolokohin, Gab, dahil hindi mo alam na pinag-isipan ko to at hindi ko ibibigay basta ang pagkababae ko kung hindi ko mahal. Pangako yan. Hinatid na nga niya ako sa bahay at hinatid na naman ako sa trabaho ko. Camila, parang may napapansin akong iba sa ngiti mo ngayon, ha? Ikaw talaga, lahat na lang gusto mong maalaman. Sige na, saan kayo kagabi? Erica, please, sekreto namin yon. May pasekret-sekret ka pang nalalaman. Habang nagmamadali na rin si Gab, umuwi sa kanila. Sir, tumawag po ang mama nyo, sabi ng katulong. Ano daw, sabi niya. Tumawag daw po kayo pagdating nyo. Okay, tinawagan naman agad ang mama niya. Hello mama, anong kailangan ninyo at napatawag kayo? Anak, inatake ang ama mo. Kailangan kita dito. Bumalik ka na sa Amerika. Ano? Kumusta ng papa?